Ipinagutos na ni Pangulong Marcos Jr. sa AFP, Armed Forces of the Philippines, na ituloy ang pagtataguyod ng karapatan at pagdepensa na rin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, hinikayat rin ng Pangulo ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na huwag tigilan ang pakipagtulungan sa iba pang mga bansa. Kunin natin ang buod ng live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa AFP na patuloy niyang susuportahan ang pagpapalakas sa external defense capability ng hukbong sandatahan. Yan ay para magamit nila sa patuloy na pagdepensa ng mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. We're pleased to announce the arrival of the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang hukbong sandatahan sa matapang na pagtatanggol at pagtataguyod ng karapatan sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang panibagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Sa harap nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy niyang susuportahan ang programa ng AFP sa pagpapalakas ng external defense capability. Kasama na rito ang pagbili ng mga bagong armas at kagamitan na makakatulong sa pagdepensa sa mga teritoryo ng bansa. Let us continue to explore so that we may forge new partnerships based on common goals, common values, and at the same time advancing the national interest. Nais naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na palakasin ang hanay ng AFP Reserve Force na malaking tulong sa pagpapalakas ng puwersa ng militar. Bubuuin din nila ang AFP Joint Special Operations Command at pagpapaigting ng kanilang modernization program. With the statement of our Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. saying, "The Philippines will not give up a single square inch of its territory, we will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our institution and with international law." Samantala, Alex, binanggit din ni Pangulong Marcos kanina na inaprubahan niya na yung pagtataas sa gratuity pay ng mga Medal of Valor awardee na ngayon ay nasa 20,000 pesos kada buwan. Ang Medal of Valor ay binibigay doon sa mga natatanging sundalo na nagbigay ng kanilang self-sacrifice sa panahon ng kanilang pagtupad ng tungkulin. Alex? Okay, Mar, dyan sa selebrasyon ng anibersaryo ng AFP, nabanggit man ng Pangulo o mismong pamunuan ng AFP yung naging pahayag ng isang opisyal ng China na si Wang Yi na sinasabi, "Oy, mag-ingat kayo Pilipinas sa pagtalakay dito sa usapin ng West Philippine Sea." Alex, sa talumpati ni Pangulong Marcos ay wala pa siyang nabanggit na tugon dyan sa pahayag na yan ng China. No? Pero ang patuloy niyang ginigiit at dinidiin sa ating hukbong sandatahan ay pagpatuloy lang yung kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea at patuloy na igit ang ating mga karapatan dyan base na rin sa mga international law. Alex? Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan po sa headquarters ng AFP. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.